Good day everyone and especially to Sir Che. I will introduce myself first. My name is Claire Bautista. I'm BSIT and S1A. And ang topic natin for today's video is ang C++ keyword, identifier, and comments. At ang pangalawang topic naman natin guys is ang preprocessor directives, main function, using namespace, and basic input and output. At ang pangatlo naman guys is ang paggamit ng if and if else. So, ang masasabi ko lang guys is, tara na. Gaya lang din ng sabi ni Zebi, arat na. So, let's start guys. Mag-start muna tayo sa number 1, which is the C++ keyword identifier and comments. Una ay ang keyword. Example ng keyword is int, if, and main. At guys, meron silang kanya-kanyang role. Ang int naman ay para sa mga number, tulad ng 5, 10, or 20. At ang if naman guys ay gumagawa ng decision. Ang if guys is gumagawa ng decision, gaya ng paggamit ng greater than, or less than. Ginagamitan din siya guys. Pero masishare ko din sa inyo yun guys mamaya pag nakaabot na tayo sa number 7. Mag-focus muna tayo dito sa keyword. At ang main guys is dito na nagsisimula yung program. And ang identifier naman ay mga pangalan na gagamitin para sa bagay o program. Pero ang identifier ay may rules. Hindi ka pwedeng mag-start sa number, kailangan ay letter ito. At hindi din pwedeng maglagay ka ng dollar sign or hashtag. At syempre, hindi din pwedeng gamitin ang keyword, which is yung mga int, main, at if. So, maglagay muna tayo guys, namespace, using namespace, std, int, gamitin natin ang int main. Int main para makagawa tayo ng mag-code na tayo. Para makita natin yung sample ng aking mga sinasabi para mas maintindihan natin siya guys. Return 0. And huwag niyong kakalimutan ang semicolon guys kasi hindi siya magra-run kapag walang semicolon. Kaya let's testing muna guys. Int main, int age. So ang kukunin natin is yung student age. Maglagay ito, student age or yung age natin. Age, tapos lagyan natin ng semicolon para gumana. Tapos lagyan natin dito age equals to 18. Tapos, cout. Pwede din kapag sa cellphone, meron ng free like that guys. Hindi nyo na kailangan imano-mano siyang pindutin. Lagyan natin dito age. And lagyan natin dito is age. Tapos, para sa ENDL natin guys, para hindi na siya mag-connect sa ibang code mamaya is lagyan natin ng less than. And let's run it guys. Ang mangyayari ay lalabas na yung wow equals 18. Ayun ang sinasabi ko guys. Wala tayong semicolon. Yun dapat ang hindi natin kinakalimutan. Kasi hindi magra-run ang ating code kung walang semicolon. Yun guys. Age is 18. Taran! Age 18 guys. So, na-run na natin siya. And ang next naman guys is yung comment. Maglagay tayo ng comment. Kunyari, dito guys, maglagay tayo ng comment. Ang inilalagay natin ay about sa age. At yan guys, hindi na siya mababasa ng compiler kasi naka-comment siya. At yun naman po. Ayan guys, ang kagandaan ng comment. Hindi na siya nababasa ng program kasi nakagumamit tayo ng double slash. At ayan ang kagandahan ng comment guys, para mas mabilis din siyang maintindihan ng mga gumagamit. Kahit na hindi siya gumawa or hindi siya yung main source guys, pag nakita niya yung comment or pag connected ito sa sinulat niya sa code, is malalaman niya din agad na ang tinutukoy natin dito is yung age. Kapag madami tong code guys, tapos ipapahiram mo sa iba, maaari mo siyang lagyan ng comment para alam nila kung ano ang gagawin.
So, testingin natin i-run guys kung magpapakita ba yung comment or hindi na. Taran! So, ayun guys, hindi nagpakita yung comment. And that's my number 1. Thank you everyone. Ang pangalawa naman guys is ang processor directives, main function, namespace, and basic input-output. Ang processor directives ay ang nagsisimula sa sign na ito. Gaya ng hashtag include ay nagsisimula siya hashtag include pasensya IOStream please IOStream hashtag include IOStream guys, and para siyang invite. Pag wala ito ay hindi ka makakapunta or mahihiya ka pumasok, diba guys? Kasi pag wala ito is hindi magraran kailangan talaga natin ito, like gaya ng code sa C++ guys, hindi ito magraran kasi kailangan talaga. Kasi tumutulong din ito para ma-compile ng maayos. Isa din siya sa nag-utos kasi tumutulong din ito para mag-run ng maayos. Nag-utos siya like kunin ang mga gamit na kailangan gamitin. Ganon siya guys, ka-importante. At ang pangalawa naman is ang main function. At ang main function naman ay the program initialize here all codes in brace and return 0 to signal no issues. Dito naman guys is pag wala siyang issues, like walang error na magpapakita. Sa namespace naman guys ay para hindi magkagulo ang pangalan, like using namespace. Using name, ito na naman guys. Namespace std. Para hindi na siya magkahirap-hirap guys na maglagay ng std cout para hindi na siya magulo guys. Like ganyan na maglalagay ka sa every code. Kaya pag may using namespace std ka na sa taas, kahit hindi ka na maglagay ng std dito sa likod, sa side niya. Like dito guys, enter your name. Naglagay tayo ng enter your name. Kaya yan guys, pag enter ng name, yung namespace std para hindi na siya maglagay sa every side, para hindi magulo ang ating code. Nakalalagay ng std sa side is maglagay na lang tayo sa taas. At ginagamit ito mostly sa cout at saka cin. So ayun guys, ang last natin is ang basic input output. Sa C++ guys is gumagamit ng cin para sa input at cout para sa output. Int main and the curly bracket, and pareho silang nasa IOStream header. And ito ay part ng standard library na nagbibigay daan para sa mabilis na komunikasyon sa user. Cout, so i-testing natin guys. Kunyari cout, enter your name, cin para sa input, cin name, and the semicolon. Testing natin guys. Wow, name. Cin para sa name, pero hindi ito gagana pag walang string. String. Kailangan din natin dito ng string name. Kailangan din natin ng string name dito para gumana siya. And yan guys, tignan natin kung gagana. Ayun, nag-run siya guys. Enter your name. Your name is Claire. Pag mas gusto naman natin na guys, i-cout natin dito. Cout, ang gusto natin ilagay, hello. Hello. Or hello. And name. And tignan natin guys kung ayun guys, napakita yung output na cout is hello. At yung cout guys, enter a name, dun ka maglalagay. Parang siya yung magko-command. Tapos sa cin guys, yun na yung kukuha ng mga information mula sa user. And that's the simple input and output. Hi again guys, and ang pinaka-last sa topic natin is ang if and if else.
Ang if guys ay ginagamit siya kung ang condition lang is true. Kaya nang andito guys, conditioning siya. If the num, ito guys, enter a number, sabi num, and mag-enter tayo ng number. Wait, compiling. Maglalagay tayo ng 10 yung larger, greater than is 11. Magiging positive yung lalabas. Yun ang print ng if guys, kung totoo ba yung statement na nakalagay. Pero kung maglalagay tayo ng 9 is greater than 10, testingin natin guys kung anong mangyayari. Kung ano ang lalabas sa printout. So, ayun, walang nagpakita kasi yung statement na nilagay natin is false, which is 9 is greater than 10. Hindi siya tama. Kaya dito na mapupunta si if, tapos if, dito na mapupunta guys yung if num is less than 10. See out num is even. Pag less than 10 siya guys, ang mapiprint out is even. Pag greater than is odd. So, testingin natin kung gagana ba siya. Ang greater than is 11, which is positive odd. And pag less than, ang 9 is less than is even. So, ayun guys, ang different ng if at saka if else. Ang if guys is ginagamit siya pag ang condition is true. At ang else naman is parang dito na mapupunta yung mga false. Kasi ang print lang ng if is ang mga true lang. So, kamusta guys? May naintindihan ba kayo sa mga sinabi ko? Gaya ng gamit ng mga if else, at using namespace, kung ano ba ang ginagawa nila, or kung ano ba ang function nila sa pagko-code. Kaya, hopefully guys, sana may naintindihan kayo kahit papano. And bye-bye! Dito na mag-end ang ating mini vlog. Thank you for listening!